halagang 60 to 100 pesos. Habang ang bangus naman ay hindi gumalaw ang presyo sa 80 to 85 pesos kada kilo. Sa lakas daw kasi ng hangin at alon dala ng bagyo, hindi na nangahas pumalaot ang mga mangingisda. May halong kaba. Unang-una, hindi natin masasabi ang panahon. Hindi natin hawak ang panahon kasi biglang lumalakas yan. Pagka naramdaman namin, nakarya kami't malakas, inihila na rin namin yung lambat namin yan. Hindi na namin tinatanggalan. Kagaya ng ganyan, diretso uwi na ho yun. Ang kakaunting isdang alat na nasa Navotas Fishport, nagmahal naman kaya matumal din ang benta. Ang galunggong na dating 80 to 90 pesos lang kada kilo, ngayon 110 pesos na raw. Medyo apektado dahil sa hipon bumagsak ang presyo ng hipon. Tapos kikita kami sa isda, wala naman dumarating na isda. Nangangamba naman ang mga nagtitinda ng isda. Baka raw kasi sa susunod na linggo pa magkaroon ng huli ng isdang alat, lalo pat may paparating na naman na bagyo. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Mahigit 2,000 pamilya ang nawalan ng tirahan sa Navotas dahil sa pananalasa ng bagyong Pedring. Ang mga nasiraan na bahay pilit na gumagawa ng panibagong tirahan mula sa mga nagkalat na kahoy at yero na maaari pang pakinabangan. Narito ang report ni Cedric Castillo. Sa pagbayo ng bagyong Pedring sa pampang ng Navotas West, ang tulay na ito na lamang ang natira sa bahay ni Mang Fernando. Bukod dito, tinatayang 100 bahay pa ang tinangay din ng malalaking alon. Ang lalaki ng alon, parang may ipo-ipo, gano'n. Uy, palo nga dyan eh. Eh yung sunog eh, kumbaga sa kasi may mga halong sumasabog na lang eh. Ngayon hindi, biglaan talaga kung ibalabag yung bahay. Sa mahigit 2,000 pamilya sa Navotas na nawala ng tahanan dahil sa bagyo, pinakamarami ang nasalanta sa Barangay Daang Hari, kung saan hindi bababa sa 1,500 na pamilya ang apektado. Ang mga naglutangang kahoy at yero, pwede raw nilang pagtiyagaan, makapagtirik lang ulit ng bahay. Pero sa abiso ng lokal na pamahalaan ng Navotas, hindi na pwedeng bumalik sa ibabaw ng tubig ang mga dating naninirahan doon. Maging ang mga nakatira sa Pampang, pinayuhan ang lumikas, lalo pat isa na namang bagyo ang pumasok sa bansa. Pero ang ilan, mas pipiliin daw na maghanda na lang sa muling pagsusungit ng kalikasan. Siguro paglalaban na rin namin dito. Dahil tumanda na kami dito eh. Sana kahit pa paano, pagbigyan pa rin nila kaming mapagtayo rito. Habang maaliwalas pa ang panahon, nagpayo ang pamahalaan na gugulin ang mga araw sa pagkukumpuni at paghahanda ng mga bahay at maliliit na infrastruktura bago pa manalasa ang susunod na bagyo. Mainam daw na inspeksyonin ang mga bubong ng bahay kung kakayanin pa nitong tagalan ang mga susunod na sama ng panahon. Tiyakin din kung ang mga poste at pader ay nananatiling matibay. Pero para sa mga katulad ng ilang residente ng Navotas, wag na raw makipagmatigasan pa sa kalikasan. Makikita natin yung sa may coastal yung mga nakatira ron, masasabi natin mga informal settlers yung structures na tinayo ron, talagang it cannot withstand yung mga waves na malalakas doon. O yung mga pamilya na may bahay na nakatira doon sa may malalapit sa tubigan sa coastal lumikas na. Hindi natin alam, baka magkaroon ulit ng panibagong bagyo na kasing lakas nung nangyari nung Monday or Tuesday sa bagyong Pedring para makaiwas sa disgrasya o aksidente. Sa ilang mga covered court sa Navotas muna pansamantalang naninirahan ang mga residenteng lubos na sinalanta ng bagyong Pedring. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. Bagyong Kiel lumakas pa habang patuloy na nagbabanta sa Hilagang Luzon mula sa pagiging tropical storm. Isa na pong ganap na typhoon si Kiel. Nakataas na ang public storm warning signal number 1 sa Cagayan, Isabela at Baboyang Group of Islands. Huling namataan po ang Bagyong Kiel sa layong 770 kilometro sa kanluran ng Apari, Cagayan at taglay po ang lakas ng hangin na 130 kilometro kada oras at bugso na aabot sa 100 at 60 kilometro bawat oras. Kumikilos ng pakanluran sa bilis po na 22 kilometro bawat oras. Para po sa karagdagang detalye hinggil sa Bagyong Kiel, makakusap natin live mula sa Pag-asa ang kanilang senior weather forecaster na si Rene Pasyente. Rene, good morning. Good morning, Egan. Nakakabahala ba itong si Kiel? Parang ang bilis naman ito magpalakas ng hangin sa loob lang ng 24 oras. Totoo po yan, Egan, at ito ay inaasahan natin na lalakas pa. Lalakas pa.
Kailan ang landfall nito, Rene? Kung di magbago ang kanyang bilis, inaasahan natin na tatama ito sa kalupaan sa Sabado ng hapon. So sa ngayon, nasa dagat pa siya, talagang magpapakita pa ng paglakas. Totoo po yun, Igan. Ito ay nasa karagatan pa at inaasahan natin na ito ay lakas pa habang ito ay papalapit sa kalupaan. Okay, si Ramon naman, nasan siya? Sa ngayon, Igan, meron tayong mga kaulapan na nandito sa east of Mindanao at inaasahan natin na magiging low pressure area ito at baka magiging bagyo din. Pero hindi naman doon sa direksyon ni Kiel, si Ramon. Actually, Igan, angat siya, no? Low pressure area siya, angat. Pagtapat dito sa ni Kiel, mag-westward din siya. So parang bumubuntot kay Kiel. Hinahatak. Oo. Okay. Kamusta ang magiging panahon natin mula ngayon hanggang bukas, weekend? Sa weekend, Igan, inasahan natin na makaranas tayo mga pagulan at pagbugso ng hangin, dulot naman ng habagat. Dito sa Metro Manila, ganun din. Oo, sa Metro Manila. Pero ngayong araw na to, may magandang panahon natin. Sa Metro Manila? Opo. Okay. So mararamdaman si Kiel, weekend na rin. Opo. Tapos next week, si Ramon naman. Actually, kung maging bagyo si Ramon, na mga 2-3 araw lang, maranasan din natin. Kasi nakabuntot. Sunod-sunod pala tayo ngayon, Rene. Parang parada nga ng mga bagyo, Igan, eh. Kumpara mo si Kiel kay Pedring, kamusta? Lakas at dalang tubig. Si Kiel kasi, Igan, may kaliitan yung diameter niya, nasa 400 lang. Samantalang si Pedring nasa 650. Yung dami ng tubig, halos pare-pareho lang, Igan. Nako. Pero inaasahan natin na mas malakas ito si Kiel habang ito ay papalapit sa kalupaan. Kaya pala hindi maiwasan magpalabas ng tubig yung dam. Totoo po yun, Igan. Hanggang ngayon, nagpapalabas pa po ang dam maliban sa Angat. Dahil pinaghandaan nila si Kiel. So hindi pa rin huhupa ang baha sa maraming lugar dito sa Hilagan, Luzon, Rene? Dito sa may Bulacan, Pangasinan, yung mga area na mayroong mga dam, inaasahan natin na hindi kaagad huhupa. Kasi mahina lang naman yung pagbawas ng tubig. Okay, Rene, maraming salamat. Rene Pasyente po, Senior Weather Forecaster ng Pag-asa. Sa ibang balita, mismo ang Malacanang at BIR na ang nagsabing tuloy na ang paniningil ng VAT sa toll simula bukas ng madaling araw. Sa kabila po yan, ang apela na ipagpaliban na muna ito hanggang bumabangon pa ang mga Pinoy sa hagupin ng bagyong Pedring. Narito ang report ni Steve Dailisa. Kalbaryo ang inaabot ng mga sasakyang nagbabiyahe ng mga produkto mula sa mga probinsya, lalo na sa mga lugar na lubog pa rin sa baha. Pero di pa man nakakahinga sa pinsalang dulot ng bagyong Pedring, ngayong Sabado nakatakda ng ipataw ang 12% VAT sa toll sa mga dumaraan sa mga expressway. Kaya naman para raw sa lahat ng papasa ng dagdag bayaring ito, nagprotesta ang grupong Taxpayers Unity Against Toll Hike o Tutol SLEX sa Nichols Toll Plaza. Nung nag-attempt ang gobyerno ni Gloria na itaas ang MRT and LRT, fair hike, at saka itong toll ay nagpahayag sila ng pagtutol. Ngayon nandiyan sila yung proponent ngayon ng pagtataas ng lahat ng bayarin. Talagang sobra ng pahirap. Pagka ganyan lang ganyan, ay nako, baka doon lang kami dumaan sa kabila. Service road. Wala na kami ibang daanan eh. Kung po pwede hindi kami dadaan dito, hindi talaga. Ayon mismo sa Korte Suprema, pwede na raw magpataw ng VAT sa toll. Yan ay kahit pa may nakabinbing motion for reconsideration sa desisyon ng Korte Suprema noong Hulyo na nag-aalis sa temporary restraining order laban sa paniningil ng buwis sa toll. At dahil si Pangulong Noynoy Aquino na lang ang makakapigil dito, sa kanya na umapela ang grupong Piston. Ipagpaliban na lang daw mga bagong toll rate lalo't bumabangon pa raw marami nating kababayan sa norte mula sa hagupit ng bagyo. Pero tuloy na raw ito ayon sa Palasyo at BIR. We are heavily subsidizing already the other, for example, LRT, MRT, the impact of the VAT on the economy insofar as this VAT imposition on the tolls is not that significant. It should not have any significant effect on fare or on prices of food. Any statement that it will increase things by more than 12 is wrong and deceiving the public and taking advantage of the public, no? And I would say, to put it in the extreme, it's profiteering already, no? Because the increase cannot be more than 12 because that's the effect of the VAT. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting.
Kaya hindi pa man ikinatutupad ang VAT sa toll, umaalma na ang mga motorista. Mula sa